apat. Yan, chapter 4:24. But before we read it, mga kapatid, I would like to give some suggestion or even advice. Mahal ba ninyo ang Panginoon? Amen. Mahal ba ninyo ang gawain ng Panginoon? Amen. Mahal ba ninyo ang POS? Amen. So, kung mahal natin ang Panginoon, mga kapatid, let us be an instrument of spreading His love. Just this morning, I shared the first yung samba natin, and just according to sa aking Facebook account, when I shared this more than 1 hour ago, mayroon ng plays or views ng 352. So if you do this, mga kapatid, again, this is not compulsory, but this is a voluntary, and we will do it in love, in prayer, mga kapatid. So, ang ibig kong sabihin, share the Word of God through sharing this Facebook page. Actually, Facebook page na ng POS natin. And today, by the way, is September 1. Nang ibig sabihin ay first day of the week, first day of the month, and first day of the Burr months. Pasko na, Brother John. At marami tayong mga inaanak. Ang laki ng muda natin. Okay, anyway, mga kapatid, why not if we have? Okay? So, just give it. Brother Mike, place ako doon sa September 7. Ilang K? 1K lang ako. So, sinasabi ko yan hindi sa pagbabalaki. Kung hindi, just an example to be followed. Kaya follow na kayo, mga kapatid. Anyway, we'll do it for God's love. Ako'y nagkakasakit, mga kapatid. Kasi ang unang sakit ko, first batch na sakit. Parang maaga yata ako, nag-preach ako sa ibang church, nabinat yata ako. Then, sunod naman, pero kayo gala, pinagaling ako ng Panginoon, mga kapatid. So, for God's Word, let us all stand up at basahin natin ang salita ng Panginoon, mga kapatid, sa John chapter 1, chapter 4, verse 24. Ito ang salita. Yan, mga kapatid, nariyan na. Okay, God is a spirit, and they that worship Him, God, must worship God in spirit and in truth. So, pwede ba man natin basahin sabay-sabay? John 4:24. God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. So, serving God, living for God in spirit and in truth. Thank you, mga kaupo na kayo sa inyong mga upuan, mga kapatid. Now, let me first talk about truth. Napakahalaga, mga kapatid, ang katotohanan. In fact, in all human problems and relationship, truth is vital factor to solve the problem. Kaya nga sa mga korte, talagang sinasabi yan ng mga hukom, do you tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth? Sagot ka naman na, yes, I do. Okay, will you tell the truth? Yes, I will. Kahit sa relationship, ang katotohanan ay mahalaga. May pagkukulang ang bawat partner. Subalit kung ang pagkukulang na yan ay dagdagan pa ng kasinungalingan, it just worsen your relationship. So truth is very important. We need the truth. Everybody say amen. Amen. We need the truth about God. We need the truth about man. We need the truth about soul. We need the truth about hell. We need the truth about heaven. We need the truth about eternal life. We need the truth about Jesus Christ. Mga kapatid, if we fail to know the truth, then we fail to seek and to find eternal life. Ang wika ng Panginoon, you search the Scripture, because searching the Scripture, you will have eternal life. And by the way, what is the Scripture talking about? It is the Word of God.
And the Bible says, your word is truth. This is the written word of God. This is the truth. Yes, may mga edition, translation, mga kapatid, na hindi magkatugma, but then, the totality of the Bible speaks of the truth about God. Ang kabuuan ng salita ng Panginoon, mga kapatid, ay nagsasalita sa atin tungkol sa katotohanan tungkol sa ating Panginoon. And why I am saying that this Bible is the written Word of God, in other words, this is the truth. Jesus is the living Word of God. That's why the Bible says, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And in verse 14, and the Word was made flesh, and dwelt among us, and we beheld His glory. Ibig sabihin, mga kapatid, ayan ang malinaw na paliwanag that this is the written Word of God, and Jesus is the living Word of God. So that the more you study the Bible, the more you know who really Jesus is. He's the way, He's the truth, He's the life. And more than that, He is everlasting or eternal life. May mga binabanggit na recently about life verse. Wow, ang dami mga talata sa Biblia, mga kapatid, na dapat nating paghahawakan, na hindi natin malilimutan. John 11:25, Jesus said, I am the life and resurrection. He that believes in me, though he were dead, yet shall he live. Ako ang buhay at ang muling pagkabuhay. Ang sinumang manalig sa akin, ito ang wika ng Panginoon, bagaman siya mamatay, ngunit siya'y muling mabuhay. That is another verse, mga kapatid, na tayo ay mananalig sa ating Panginoon. John 20:31, ngunit ang lahat ng mga ito ay naisulat upang kayo'y maniniwala na si Jesus, ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, at sa ganong paniniwala, kayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggang. Such believing, you will have eternal life. So, I told already about the truth in many things. Truth about religion. Truth about relationship. Kayo mga girls, may kaunti palang girls dito, hindi kayo basta-basta maniniwala. May alam akong kwento, mga kapatid, na talagang itong binata ay nanligaw. Sabi, I love you, talagang nanligaw. Ngayon, napuna yata ng babae, ng dalaga na talagang nagsikap. At last, sa wakas, sinabi, yes, I love you too. Sabi naman ng lalaki, hindi, joke lang yun. Pagtihira. Tagal ng panahon na katakot-takot na paniligaw, tapos at the end, sa wakas, sinagot ka, sabihin mo lang na joke lang yun. Alamin nyo. Know the truth. What is the motive of ligaw-ligaw you? Sapagkat marami mga bagay ngayon, mga kapatid, na tinatakpan ng katotohanan. And that is really true. The truth about idolatry. The truth about worshiping the true God in spirit and in truth. The truth about the doctrine. Iba pa naman ang kulto. Ang kulto, mga kapatid, na grupo, mayroon silang front na maganda tingnan. Pero kung alamin mo ang kalooban, ang pinakalaman yan, hindi ka tanggap-tanggap. There is a hidden doctrine of the cult. Yung mga kultong grupo, mayroong mga tinatago. Wala tayong tinatago, mga kapatid. When I say there is one God, that is the front and that is the truth. Hindi natin sinasabi, isa lang ang Diyos, pero mayroong mystery dyan, tatlo yan.
cannot say it. Otherwise, you are telling that there are three gods and there are three lords. Thank God for the apostolic truth that we have, na tayo ay naniniwala sa isang Diyos, mga kapatid. From the book of Genesis unto the last book of the Bible, which is Revelation, there is but only one God. At sa ating pagsamba, mga kapatid, we are worshiping the only one true God. And obviously, precisely, this one true God is no other than the Lord Jesus Christ. Mga kapatid. So, I thank God. Kaya sabi ni Felipe, Panginoon, unang nagtanong si Tomas, Panginoon, punta kasama na saan ang daan? Sabi ng Panginoon, I am the way. I am the truth. I am the way. I am the truth. Kaya lang, may gumagaya ng ganun eh. Alam niyo ba yan? Ang sabi ng Ezekiel, ang Diyos na may-ari ng kaluluwa eh. Alam niyo ba yun, mga kapatid? So you know the truth. Let us know the truth. The truth of many things. I mean, mga kapatid, lahat ng mga bagay na nasa paligid natin, know the truth. Yung bang dumating na delivery na pagkain, sa'yo ba talaga yan? Know the truth. Baka hindi sa'yo yan. Pag kinain, akala ko kasi sa akin kaya kinain ko. Maraming napapamak sa akala. Alam, simpleng illustration. Know the truth. Kaya kung mayroon tayong damit na magpareha, pareha naman yung pastor ni Ma'am Sar. Pero alamin mo kung yun ba talaga ang damit mo. Yung damit ni Brother Mike, Sir Mike, ang alam ko, apat tayong may ganun eh. Kaya lang, iba-ibang size ng checker. Si Brother Dominic may ganun. Ako rin may ganun. Si Brother Adam, mayroon din ganun. But there are facts kung sino ba ang may-ari dyan. In a car, you have the registration in your name. In the land, there is a title in your name or title of somebody. Mga kapatid, mga factual. Kaya pagdating doon sa mga problema, katotohanan against facts versus against or by facts na eh, mga katotohanan na kita. So, I cannot elaborate so many things about this. Baka hanggat paghapon ako matapos nito. But let me encourage you to study more about the Word of God. The truth about idolatry. Kasi ngayon, ang dami ng naglalabasan mga kapatid na hindi naman namin yan ano lang naman yun. Know the truth about idolatry. Know the truth about faith. Know the truth about water baptism. Know the truth about one God. Know the truth about soul. Know the truth, life after death. Know the truth about creation. Know the truth about the Bible. Know the truth about Holy Spirit baptism. Know the truth about holiness. Know the truth about rapture. Know the truth about the second coming. Know the truth about speaking in tongues. Know the truth about God. We need the truth, mga kapatid. At alam mo ba ang panganib sa taong sa isang mananampalataya na hindi niya mahal ang katotohanan? Siguradong mag-backslide yan. Siguradong mawala yan. According to 2 Thessalonians chapter 2 verse 10. Yung napapahamak, mga kapatid, yung nawala sa panampalataya, dahil hindi nila mahal ang katotohanan. Because they did not receive the love of the truth. Kaya how important when I say this to you in preaching homily or messages, mga kapatid, that we ought to love the truth. We need the truth in serving God. Otherwise, we serve God in vanity. If we don't uphold the truth, if we do not cling to the truth, mga kapatid. Anyway, after acknowledging or recognizing those truths that I am mentioning, finally, we have the truth about faith. And that is Jesus Christ. Because He said,
I am the way, the truth, and the life. No man can go to the Father. No man can go back to God. No man can enter into the kingdom of God. No man can have eternal life unless through Jesus Christ. Mga kapatid, kaya sa tama yung sinabi ng tatay ko, kung mayroon kang Diyos na pinagmamalaki na hindi si Jesus, wala kang Diyos. Because we can find everything about God in Christ Jesus. As what the Bible says in Colossians chapter 2 verse 9, all the fullness of God dwells in Christ Jesus bodily. Let me explain it. Pag sabing all the fullness of God, you think about the omnipotent God, you think about the omniscient God, you think about the Creator, you think about the love of God, the power of God, the justice of God, the righteousness of God, mga kapatid. It's all in Christ Jesus. So that if we worship God, mga kapatid, that's the only way that worshiping Jesus Christ is the only way that we can worship the one true God. Hallelujah! This is the truth that we cling to. I appreciate my father. When we have adopted or entered this apostolic faith, linapitan siya ng maraming ng mga dating colleagues, ng mga kasamahan sa grupo, at sinabihan, Pastor Etis, go out from that group and just tell us that you came back, that you come back to us, and we will give you monetary. Wow! Life, ang binanggit talaga, narinig ko yun eh. Ang binanggit talaga, tatanggap ka, Pastor Etis, ng lifetime pension. Grabe mga kapatid. Sa time na yan, ultimo pambili ng suka, nahirapan kami. But the answer of my father said, hindi mo maunawaan pa kayo, pero hindi ko magagawa yung sinabi niyo. He cling to the truth. He uphold the truth, mga kapatid. Talagang hinawakan niya ito. Can we clap our hands to the Lord, mga kapatid? The truth about worshiping God. The truth about crying in the altar. The truth about prayer. The truth about trusting in God. The truth about putting our confidence, when you say confidence, mga kapatid, yun ang pagbibigay ng tiwala natin sa ating Panginoon. Now, let me speak now about spirit. Ang spirit, mga kapatid, capital is, speaking of the Spirit of God. God is a spirit. Kaya, kung makakita tayo ng mga larawan tungkol sa God, I doubt it. Because in John chapter 1 verse 18, no man hath ever seen God at any time. Mula sa pasimula pa, wala pa talagang taong nakakita sa Diyos. Now, you may ask, Pastor, ano pala yung kausap ni Moses? Sino pala yung karesal ni Jacob? Ang tawag doon ay theophanies. Ang ibig sabihin ng theophanies ay visible appearance and the form of figure that human mind can understand. But actually, mga kapatid, yan ay naglalarawan tungkol sa Diyos, but it is not really the essence of God, because God Himself is invisible. Nakalagay doon, mga kapatid, that no man have ever seen God. Yan ay theophanies lamang, mga kapatid ko. Pinapahiwatan na ito, mga just to express that there is a presence of God. Just like that cloud during that dedication of temple of King Solomon. Just like the fire of the burning bush in the days of Moses, mga kapatid. These are called the theophanies, but God is invisible. God is spirit. Now, let me come now into a conclusion. Ano ang kahalagaan, mga kapatid, kung tayo ay magsamba sa Panginoon sa Espiritu at katotohanan? Di ba palagi natin binibigyan diin, mga kapatid, sa ating pagtitipon? Umiyak ang mga pastor at mga ngaral upang maramdaman lang natin ang banal na Espiritu. Because the truth is this.
Ang lahat ng pagtitipon without the presence of God is just a social gathering. There is no blessing in it unless God will bless it. But any worship and praise and gathering without the presence of God or without the Spirit of God, mga kapatid, ay walang kabuluhan. And therefore, mga kapatid, sa pangaral ng Pentecostal preachers, we always come up with a conclusion: receive the gift of the Holy Spirit. Open our hearts and let us receive the Spirit of God, because that's what we all need. Patunayan ko, basahin natin mga kapatid sa Book of Acts. When Apostle Paul meet the believers, tanong niya, have you received the Spirit of God since you believe? No, ang sagot nila, no, hindi namin natanggap. Ano ba ang Holy Spirit? And then, Paul explained to them about the death, burial, and resurrection. To them, what baptism you were baptized? We were baptized in John the Baptist baptism. Then after explaining, they were all baptized in water in the name of Jesus Christ, because there is the truth about water baptism in Jesus' name. Now, when they prayed, they received the Holy Spirit. That's all. There was already an assurance, as what Paul said. Receiving the Holy Spirit. Bakit, mga kapatid? Dahil nga sa ating pagtitipon, dalawang bagay ang kailangan natin: katotohanan at ang presensya ng ating Panginoon, mga kapatid. What we all need is the truth and the Spirit of God. Now, kung ito lang, if we enjoy the presence, the Spirit of God without the truth, pwede tayong ma-deceive. Because the evil spirits will join and will destroy. At kung tayo naman ay truth lang without the Spirit of God, maging legalistic din tayo. And because there is no fruit of the Spirit, which is love, peace, joy. That's why, mga kapatid, yung dalawang binabanggit ko, mga kapatid, ang katotohanan tungkol sa ating pananampalataya at ang presensya ng Panginoon sa ating pagtitipon. Huwag tayo magsasawa na nalapit sa altar, mga kapatid. Huwag tayo magsasawa, mga kapatid, na tatawag sa ating Panginoon. And then Paul said, about speaking in tongues, I speak more than you all. Ang ibig sabihin ni Paul, mga kapatid, ako bilang lingkod ng Panginoon, ako rin ay nagsasalita ng iba't ibang wika. Why you speak in tongues? Because that is the primary evidence or sign that somebody received the gift of the Holy Spirit. Tandaan natin, mga kapatid, na hanggat tayo ay hindi pa tumanggap ng banal na Espiritu, yan ang primary nating pagsikapan. Yun ang priority natin. Kung ako sa ganong kalagayan, hindi mo na ako mag-enroll ng college hanggat matanggap ko ang Holy Spirit. Hindi mo na ako lalabas at magtrabaho hanggat matanggap ko ang Holy Spirit. Hindi mo na ako magtanim hanggat mapuspos ako ng Holy Spirit. Because that is the promise of God in these last days. Sa grupo lang ba ng ganito? No. Upon all flesh. Upon all flesh. Why? This is what Jesus said. Ye must be born again, and ye must be born of water and of the Spirit. Thank God for the truth. That's why we can worship the Lord. We can study His Word. We can apply the Word of God in our lives, and we can apply the truth, mga kapatid, sa ating mga buhay. At the same time, we are also enjoying receiving the gift of the Holy Spirit in these last days, mga kapatid, sa ating paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid. Can we praise the Lord? Hallelujah. Are you happy you know the truth, mga kapatid? Are you happy you are reminded that we need the truth, mga kapatid? Tayo ba ay grateful sa Panginoon na tayo ay nakarinig tungkol sa katotohanan ng ating paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid? Can we worship the Lord Jesus? Hallelujah! Hallelujah! At higit sa lahat, mga kapatid,
Tayo ay napaalala na dapat matanggap natin ang banal na Espiritu habang tayo nabubuhay. And we cannot live without the Spirit of God. That's because mga kapatid, tayo ay hinamo mula sa Diyos. And the Bible says God is Spirit, and therefore we cannot actually live without the Spirit of God. Tanong, tumanggap ka na ba ng Espiritu ng Panginoon? I pray for our visitors. Singular, I pray for our visitor that God is going to lead. I pray for everybody. I pray for those who do not have yet received the gift of the Holy Spirit. I would like to quote what Paul asked. Did you receive already the Holy Spirit since you believe? This is also the question that we all. Let's say, yes, I received it last month, last other month, last year. Good. But we need refreshing. I will open this altar this time, mga kapatid. And I request the musicians, the worshipers, to prepare a song of worship as this altar is now open for everybody to kneel down and be refreshed and be filled and to receive, mga kapatid, the Holy Spirit. I would like to give this pulpit to our pastor, Mr. Jai. Mga kapatid, isa pang explanation. Ang salitang napuspos at ang salitang binuhos ng Panginoon at ang salitang binigay ng Panginoon at ang salitang nabautismuhan ng Espiritu, it's the same one thing. It means one thing. Tayo ay napuspos, tumanggap ng banal na Espiritu. Kapatid, huwag kang mag-alala. This is not about religion. This is not about membership. But this is to connect our soul, our spirit, with the Spirit of God. I say God is a Spirit. And if we do not experience spiritual encounter with the Lord, maging questionable mga kapatid na ating mga buhay. And therefore, take this time to receive and to be filled with God's Spirit as what I told you.
have a united prayer sa umagang ito. Pero bago tayo magkaroon ng united prayer, tayo po ay isang papurihin natin ang ating Panginoon. Mensahe mo, salamat Panginoon sa presensya mo sa amin. Salamat Lord sa pag-ibig mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa araw na ito, Lord. We just want to say, Lord, we worship you from the bottom of our hearts. Pinupuri ka namin, Panginoon, mula sa kaibuturan ng aming mga puso, Lord. We express our thanksgiving sa iyo, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo sa amin sa araw-araw. Salamat sa biyaya. Salamat sa provision, Panginoon. Hallelujah. Tunay kang tapat. Tunay kang dakila. Tunay kang makapangyarihan, Panginoon. Tunay kang nagtatagumpay at wala nang ibang Diyos maliban sa iyo. Wala nang ibang Diyos na nag-i-exist. Ikaw lamang ang Diyos. Wala nang ibang Panginoon. Ikaw lamang ang Diyos, Lord Jesus, na nakakita namin mga kalagayan at nagmamahal sa mga sa bawat isa sa amin. Lord, sa umagang ito I pray, patuloy ka mag-usap sa bawat isa sa amin. Patuloy ka, Lord, na patuloy mo kaming hubugin ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Lord, patuloy mo kaming gawing handa sa iyong pagbabalik. Patuloy mo kaming palahanan, Panginoon, sa aming mga pagkakamali. Patuloy mo kaming patawarin, Lord, sa aming mga pagkukulang. Lord, sa umagang ito I pray sa aming mga salita, sa iyong mga salita na na-receive namin, Lord. I pray ito ay manahan sa aming mga buhay. At kami ay patuloy na susunod sa iyo sa iyong kalooban, Panginoon. Hallelujah. I pray sa umagang ito, Lord. Ituwid mo kami, Lord, ayon sa iyong kalooban. I-align mo kami, Lord, ayon sa iyong kalooban, Panginoon. At patuloy mong gamitin ang bawat isa sa amin, Panginoon. Patuloy mong i-bless ang bawat isa, bawat pamilya, bawat tahanan ng church, Lord. Patuloy mo kaming i-mold at pagkaisahin sa iyong kalooban, Lord Jesus. Sa umagang ito, Lord, sawayin mo anumang gawa ng kaaway. Sawayin mo, Lord, anumang confusion ng kaaway, Panginoon. Sawayin mo, Lord, anumang mga kalooban ng kaaway, Lord, na hinahasik niya sa iyong mga anak, Panginoon. Hindi lamang sa iglesia nito, kundi sa buong mundo, Panginoon. Hallelujah. Ikaw lamang ang mataas. Kalooban mo lamang ang may taas sa buong bawat isa sa amin, Lord. Lord, I pray for your blessing and prayer sa aming mga prayer request, Lord. Nakikita mo po, Lord, ang kalagayan ng bawat pamilya. Sino mo po may karamdaman sa umagang ito, Lord. Sa pangalan ni Jesus, siya ay magkakatanggap ng kagalingan. Sa pangalan ni Jesus, siya ay magkakatanggap ng deliverance, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Lord. I pray sa aming mga kapatid, Lord, na nangangailangan ng restoration sa pagsisimba, sa pagpapalataya, Lord. Ang kabutihan mo, ang pag-ibig mo, Panginoon. Katawid mo sila sa araw na ito, Lord Jesus. Bigyan mo ng kawawan sa iyong presensya at sa iyong mga salita, Lord. Hallelujah. Hindi pa po huli ang lahat. Habang hindi ka pa bumabalik, Panginoon, we pray for them. We claim their souls, Lord Jesus, na sa iyong pagbabalik ay kasama namin sila, Lord, sa paglilingkod muli, Panginoon. Maraming salamat, Lord, maging sa mga pamilya.
pamilya na hindi pa po nakakilala sa iyo, Lord. Ganun din po ang aking panalangin, Lord, na sila ay akayin mo, Lord, sa iglesia ito. At sila ay maglingkod din po sa iyo, Panginoon. And we claim their salvation. Maraming salamat, Lord. We proclaim victory. We pronounce victory and blessing. Only in the mighty name of Jesus Christ. Lahat ng nananampalataya at naniniwala ay magsabing amen.